Ano po ang kahalagahan ng Psalm 110 verse 1? Pag-usapan po natin 'yan sa devotion natin na ito. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions Bible Characters Edition. Binabati ko po na ng happy birthday si Sister Daisy Gomez. At binabati rin natin yung ating mga kaibigan, kapatiran sa Davao po. So ngayon po, ang pag-uusapan po natin ay isa sa mga pinaka-importanteng salmo sa sa 150 Psalms. At itong salmo po na ito, Psalm 110 verse 1, ito po yung favorite. Hindi mo naman makikita sa New Testament na favorite, no? Pero lagi ko lang sinasabing favorite kasi ito yung most quoted. Ibig sabihin, ito yung laging kino-quote o isinusulat or binabalik-balikan ng mga disipulo sa New Testament. Yung New Testament po kasi, yung mga manunulat niyan, siyempre bumabasa ng Old Testament. Pag bumabasa sila ng Old Testament, ang lagi nilang kino-quote, Psalm 110 verse 1. At dito sa video na to at sa devotion na to at sa dive deeper natin, maunawaan natin bakit favorite nila tong Psalm 110 verse 1. Now sabi po rito, "The Lord says to my Lord, sit at my right hand until I make your enemies your footstool. The Lord sends forth from Zion your mighty scepter. Rule in the midst of your enemies. Your people will offer themselves freely on the day of your power. In holy garments, from the womb of the morning, the dew of your youth will be yours." Napaka-powerful po na salmo ni Haring David. Basahin ko lang po yung verse 1 sa Tagalog. "Sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, umupo ka sa aking kanan hanggang sa aking gawing tungtungan ng iyong paa ang iyong mga kaaway." So pag-usapan natin yan, no? Ng malaliman. Actually, yung devotion natin ngayon parang pang dive deeper. Pero isipin nyo mabuti, sobrang importante itong verse na ito para sa mga New Testament writers. Dapat importante din ito sa iyo. Pag tinanong mo sila Apostol Pablo, sila Pedro, sila Juan, ano bang gusto mong Bible verse sa sa Old Testament? Sabi nila Psalm 110 verse 1. Kasi nandito yung identity ni Jesus. So, unang katuruan po natin ngayong araw. Number 1, David prophesied about the Messianic King. Dito po sa Psalm 110 verse 1, si Haring David nagpa-prophesy siya. Sumusulat siya ng kanta, sumusulat siya ng awit, nagko-compose siya. Siya ay kinakasihan ng Santong Espiritu. Ibig sabihin, lahat ng lalabas doon sa panulat niya, sa composition niya, sa awit niya na yun, galing yun sa Santong Espiritu. Yung puso niya inspired by the Holy Spirit, empowered by the Holy Spirit, controlled by the Holy Spirit. Pangalawa po, David knew that his future son is his Lord. So nagpa-prophesy siya. Yung king, future king, yun yung Messiah. Yun yung laman ng sinusulat niya. Okay? Yun yung kinakanta niya, yun yung inaawit niya. Ibig sabihin, may idea siya, naunawaan niya sino yung Messiah na darating in the future. At walang iba nga po kundi si Jesus Christ. Pangalawang puntos, David knew that his future son, yung Messiah na yun, na ipapanganak someday in the future, yun yung kanyang Panginoon. Isipin niyo po yan? Meron siyang idea. Naunawaan niya. Inihayag sa kanya ng Diyos. Na alam mo ba, David, yung hari na magmumula sa'yo, yun yung Panginoon mo. Kaya nga po sabi rito, the Lord says to my Lord. Si Yahweh sabi sa aking Panginoon. Si David yung nagsusulat. Anong sabi ni Yahweh kay Jesus? I-interpret na natin para mabilis, no? Sinabi ni Yahweh kay Jesus, "Sit at my right hand until I make your enemies your footstool." Maupo ka sa kanan ko hanggang sa aking gawing tungtungan ng iyong paa ang iyong mga kaaway. Napaka-importanting verse nito, no? Siguro dati nadadaan-daanan lang natin to, pero pag binasa niyo yan sa New Testament, paano in-interpret yan?
maunawaan nyo gaano ka-importante sa mga Kristiyano nung unang panahon na ang ating Panginoong Jesucristo ay umakyat sa langit at naupo sa kanang trono ng Diyos. Marami sa atin nag-iisip, ba't ba umalis pa si Jesus, no? Pwede naman siya nagstay na lang, yung after resurrection na buhay siya, no? Hanggang ngayon, buhay pa rin siya, kasama natin ngayon, hindi na siya umakyat sa langit. Di sana mas maganda sana yun, no? Para lahat ng tao maniniwala sa kanya, para lahat ng tao makita, si Jesus di namamatay, talagang totoong Panginoon yan. Lahat tayo magbigay papuri sa kanya at sumunod sa kanya at magbigay galang sa kanya. Parang nasa isip natin, di ba? Parang mas maganda yata yun, no? Pero para sa mga New Testament believers, sa mga disciples, mas maganda na si Jesus umakyat doon sa langit at umupo sa kanyang trono bilang katuparan ng Psalm 110 verse 1. Sabi ni Yahweh, sabi ng God the Father, "The Lord says to my Lord, sit at my right hand until," so ang ating Panginoon Jesucristo mauupo sa kanyang trono, "until I make your enemies your footstool." Hanggang lahat ng mga kalaban ng Panginoon Jesucristo ay, mapa sa ilalim na sa kanyang paanan. So pagdating po sa New Testament, bigyan lang po kayo ng example, no, sa Matthew 22:41-46. Ang ating Panginoong Jesucristo, inihahayag niya yung kanyang sarili niya sa mga disciples, yung identity niya. Pero yung mga Pharisees, hindi nila alam sino ba talaga to si Jesus. Tingnan niyo kung paano ginamit ni Jesus Christ yung Psalm 110 verse 1. Sabi dito, "Now, while the Pharisees were gathered together, Jesus asked them a question." Kayo, ang tatalino niyo mga Pariseo, nag-aaral kayo ng Biblia, nag-aaral kayo ng mga Salmo, ng Old Testament, saying, "What do you think about the Christ?" Yung Messiah, anong tingin niyo sa Messiah? "Whose son is he?" Kanino siyang anak? They said to him, "The son of David." Alam ng mga Pharisees, the son of David. Pero verse 43, sabi ni Jesus Christ sa mga Pariseo, okay, tama naman kayo, son of David. Pero ito ang sabi, he said to them, "How is it then that David in the Spirit," si David, kinasiya ng Espiritu Santo, "calls him Lord, saying, 'The Lord said to my Lord, sit at my right hand until I put your enemies under your feet.' If then David calls him Lord, how is he his son?" Kung si David nagprophesy, tinawag si Jesus na Lord, paano niya naging anak si Jesus, no? Basically, ang point ni Jesus Christ dito, ako yung Lord ni David. So, napakaganda. Mahabang talakayan po yan sa Dive Deeper. Tingnan po natin, no? So, sabi ni Jesus Christ, alam niyo yung Psalm 110 verse 1? Ako yan. Ako yung Lord ni David. Galing ako kay David, pero si David galing din sa akin, no? Ako yung source, ako yung author of life. So, pangatlo po. So, yung pangalawa, no, David knew that his future son is his Lord. At pangatlo po, David revealed that we are the Messiah's troops. Inihayag po ni Haring David na tayo mga Kristiyano, ikaw, ako, huwag ka nang lumingon pa kung kani-kanino. Ikaw mismo nakausap ko ngayon. Ikaw yung tinutukoy ni Haring David. Basta mananampalataya ka, tagasunod ka ni Jesus Christ, you belong to the people of God. Ikaw mismo. Ikaw ay kabilang sa mga sundalo at disipulo ni Kristo. Sabi dito, "The Lord sends forth from Zion your mighty scepter." Pag-usapan natin itong scepter mamaya, no? "Rule in the midst of your enemies. Your people." Sino yung your people? Yung mga disipulo nung unang panahon hanggang sa kasalukuyan. Mga Kristiyano, ikaw at ako, your people will offer themselves freely on the day of your power. Sabihin, pag dumating yung Messiah, nasa kanya na lahat ng authority. All authority in heaven and on earth has been given to the Messiah. Yung mga tao susunod sa Panginoong Jesucristo. They will offer themselves freely. Not out of coercion, but voluntarily. Lord, gusto ko maging sundalo mo. Lord, gusto ko maging tagasunod mo. Lord, gusto ko mag-participate sa mission mo. So David revealed that we are the Messiah's troops. Tayong mga sundalo ng Panginoong Jesucristo na willingly gustong-gustong maglingkod sa Panginoong Jesucristo. Kaya magandang tanong, 3 tanong sa application natin. Ask yourself the following. Number 1, are you a disciple, soldier of Christ? Disipulo ka ba't sundalo ni Kristo? Maganda to, tingnan natin sa ibang translation yung verse 3. Sabi dito sa verse 3 sa NIV, "Your troops will be willing
on your day of battle. Yung sundalo ng Messiah, mga kasundaluhan niya, they're willing to fight on the day of battle. Pero yung mas magandang translation kasi niya, yung ESV ito. Your troops, your people, will offer themselves freely on the day of your power. Ibig sabihin, from the time when Jesus Christ gave His Great Commission, sabi niya, all authority, all power has been given to me. Kayong mga alagad ko, disciple the nations, conquer the nations, make the nations my disciples. Turuan niyo silang sumunod sa lahat ng pag-uutos ko. So ask yourself, mga kapatid, are you a disciple, soldier of Christ? Ikaw ba yung willing, gustong-gusto na, Lord, ipapangaral kita. Lord, yung mga tao sa paligid ko, hindi pwedeng hindi marinig ang mabuting balita na ikaw ay naghahari na at dapat silang magpasakop sa iyo. Pangalawa po, are you available? Available ka ba sa laban na ito? Tandaan natin yung laban na to, magtatapos to. Lahat ng mga bansa sa mundo susunod at luluhod kay Kristo. May katapusan ang laban na ito. Tanong, are you available to participate in this winning battle? Laban ito na panalo na, no? Tanong, available ka ba to be part of this glorious battle? Winning, hindi to winnable, winning battle. Yung winnable, parang mananalo pero hindi pa natin sure, no? Kumbaga lamang lang. Si Jesus hindi lamang. Nanalo na. This is a winning battle. Tanong, are you available to be part of this? And willing, available and willing to advance Christ's kingdom? Mga kapatid, itong ginagawa natin ito, parte ito ng Great Commission. Kapag ikaw ay yung natututunan mo dito, binabahagi mo din sa iba, you're advancing the kingdom of God. Kasi ako, hindi ko naman to katuruan. Katuruan to ng Panginoong Jesucristo, katuruan to ng Biblia. So pinagtutulong-tulungan natin, lahat tayo sama-sama, pinagtutulong-tulungan natin tong laban na to, no? And we want to be used by the Lord Jesus Christ. Pangatlo, do you expect Christ to rule the world? Ina-expect mo ba na si Jesus maghahari talaga sa mundong ito? Na lahat matutupad yung Great Commission, na lahat ng mga tao luluhod kay Kristo? Ina-expect mo ba yung ina-expect ni David? By the way, si David po ay galing kay Judah. Mag-advance nga po muna tayo sa ating sa dive deeper natin. So si Adam, si Noah, si Abraham, si David. Si Abraham po, anak niya si Isaac, Jacob, Judah. Itong si Judah, diyan po galing si David. Pinangakuan po yan si Judah sa Genesis 49:10. Yung scepter niya, it shall not depart from him. Yung setro ng paghahari, magpapasa-pasa yan hanggang dumating yung Messiah. Yung Messiah talaga yung may-ari ng setro na yun, yung scepter. At sabi po ng Panginoon sa pamamagitan ni Jacob, the scepter shall not depart from Judah, nor the ruler's staff between his feet until the Messiah comes, until Jesus the Messiah comes, to whom it belongs, and the obedience of the nations are his. Ibig sabihin, lahat ng mga bansa susunod kay Kristo Jesus. Do you expect that to happen? Mahirap kasi na andito tayo sa laban tapos di natin ina-expect na magwawagi si Jesus. Ang tingin natin sa mundo, walang kapag-asa, no? Tingin natin sa mundo, bulok at wala na yan. Bulok na yan. Pero pag tingin natin, si Jesus is advancing His kingdom in this world and conquering the world. Punong-puno tayo ng pag-asa. When I look at the Bible, when I read the Bible is full of hope. And our hope is in Christ Jesus. Para po sa ating discussion, what does it mean to be a disciple soldier of Christ? Para po sa ating dive deeper, sagutin po natin yung tatlong katanungan. Why is Psalm 110 verse 1 the most quoted verse in the New Testament? Pangalawa, why is Psalm 110 verse 1 important to the disciples and to us today? Pangatlo, why is Psalm 110 verse 1 a prophecy of victory? Tayo po'y manalangin. Lord Jesus Christ, You are my King and my Lord. I submit to You. Let me be Your faithful disciple, soldier who follows You with courage and obedience. Align my heart to be available and willing
to advance your kingdom in every area of my life. Remove fear, complacency, and doubt, and replace them with bold faith and steadfast hope. Teach me to trust in your sovereign rule over all nations and all history. Help me to live with expectancy, knowing that you will reign fully and finally. Use my life for your glory until the whole world acknowledges your lordship over all things. Amen and amen. Maraming salamat po sa kapatid natin, si Brother Josefino, na partner po natin sa devotion natin na ito. Pagpalain ng ating Panginoon. At kung kayo po ay may natutunan, ipalam niyo lang po sa comment section right below this video. And please don't forget to share this devotion to your family and friends. God bless you po. See you po tomorrow, 5 a.m. dito po sa ating Daily Devotions.